Dakpan niyo na! Dali! Saan niyo nakuha ang kwintas sa to? Carmen ang pangalan niya. Perez, ikaw nawawala akong anak. What? And you're telling me magpapauto ka din sa kanya? Francis, sa ngayon panghawa ko muna yung salita ko. Alam ko na ang totoo. Ipaglalaban na kita, Tata. Kasi palanggata ka. Lungkot ka lang, Francis. Pero alam hindi mo kailangan para mawala yung lungkot mo. Hindi pa rin ako susuko, Kuya Daboy. Bigo ako ngayon, pero itutuloy ko yung panunuyo ko kay Tata. Alam nyo, maganda naman yung pakiramdam ko nito mga nakalipas na araw. So, kaya sana maganda yung resulta ng lab test ko, no? Sana nga po, Nay. Oh. John Paul. Parang may problema ka. Wala naman. Kachat ko rin si Tito Nilo. Tinatanong niya kasi ako interesado ang trabaho sa Bali, Indonesia. Uy, magandang oportunidad yan. Gawin mo yun habang bata ka pa't malakas ka pa. Malakat ka, John Paul? Binag-binag ko pa. Tsaka, baka malungkot din. Siyempre, nandito sa Iloilo ang pamilya, pati mga kaibigan ko. Nandito kayo. Nandito ka. Ha? Ha? Wala. Sabi ko kay Tito Nilo, bigyan pa niya ako ng ilang araw para pag-isipan to. Ay, magandang araw po. At eto na po ang resulta ng lab tests nyo. And good news. Normal naman po ang lahat. Your kidney is working fine. Maraming salamat. Po, good news ka ako. Dok, pwede po ba akong magtanong din? Tatanong ko lang po sana kung sino po ba yung nag-donate ng kidney kay nanay, tsaka sino po yung tumulong para matuloy po yung operasyon niya. Gusto ko po kasi magpasalamat ng personal eh. Pasensya na po kayo pero hindi ko maibibigay ang mga pangalan nila. Confidential information po talaga yun. Sige po, salamat. Importante, okay ka na, Nay. Doc, may kailangan pa ba akong isang... Just here. Thank you for doing this, Doc. I mean, Tito Ramir. You know, you've been waiting so long for the kidney transplant of Mrs. Magbanda. They just left, by the way. And, Wapa is doing well. She'll be okay. Hindi nire-reject ng katawan niya yung kidney. Sus, Ginoo. Si Francis Kaling nagbulig sa amon. Siya yung dahilan kung bakit nakapag-opera si nanay. Talagang hinahanap niya pala ako. Tinulungan niya kami. Uy, Papa. Ang dami ng message ni Sir Francis sa'yo. Ba't hindi pinapansin? Gusto niyo daw makipag-usap sa akin. Gusto makipag-ayos, gusto makipagkita. Sinusuyo ako. Kung ano ang problema mo? Inubusan na kasi ako ng dahilan para magalit sa kanya eh. Tapos narinig ko pa na siya pala yung gumawa ng paraan para makapagpa-kidney transplant si Negwapa. Kung nagtanim ka ng galit at humihingi siya ng second chance, hindi ba ikaw yung mali doon? Paano kung ginagawa niya lang yan kasi alam niya may kasalanan siya? Na hindi niya pinaniwalaan yung mga sinabi ko. Alam mo, nagigilty lang yan eh. At para mawala yung guilt na nararamdaman niya, susuyuin niya ako. Di ba nga, trinato niya ako at pinagtabuyan niya ako para akong kriminal? Di lalo ngang dapat na mag-usap kayong dalawa
At least, kung hindi man kayo magkaayos, gumaan man lang yung bigat na nararamdaman mo sa sarili mo. Isa lang masasabi ko sa'yo. Torfe ka. Period. Pergola Restaurant daw, alas 7 ng gabi. Anong plano mo ngayon? Alam Paul, pasensya ka na. Nabala pa kita. Sinabahan mo ako. Ayos lang. Sinusulit ko lang yung oras. Baka kasi tanggapin ko na yung trabaho dun sa Indonesia. Tata. Sandali lang. May sabihin ako, sir. Ano yan? Anong ibig sabihin nito? Huwag mo nakitaan si Francis. Umuwi na lang tayo, Tata. Bakit? Hindi kita maintindihan. Tagal na kitang mahal. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Tata. Papatunayan ko sa'yo na mas okay yung boyfriend kaysa sa Francis na yun. Gagawin ko lahat. Liligawan kita. Sabihin mo lang na may chance ako dyan sa puso mo. Hindi ko tatanggapin yung nag-aantay sa aking trabaho sa ibang bansa. Tata. Piliin mo lang ako, please. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ligawan kita, Tata. Hindi ako aalis dito. Sabihin mo lang.